Magandang araw sa inyong lahat, mga pangingisda kong kaibigan. Si Kapitan Juan na naman ang inyong kasama, handang magbigay ng panibagong round ng forecast ng kagat, diretso, mula sa puso ng Pilipinas. Ngayon, pag-uusapan natin ang mga posibilidad sa pangingisda para sa darating na linggo, ikalabing-4 ng Disyembre, 2025. Kung iniisip ninyo kung anong araw ang naghihintay sa atin sa dagat, hayaan ninyong sabihin ko, ito ay magiging isang araw na puno ng mga sorpresa at hamon. Base sa mga datos na nakalap natin, may kaunting kaba sa ere. Ngunit para sa matatalinong mangingisda, ito ay pagkakataon para sa isang di malilimutang huli. Sa araw na ito, hindi lang tayo basta manghuhuli. Magiging detective tayo ng karagatan. Hahanapin ang mga isda kung saan sila nagtatago at kung kailan sila kakagat. Mga uri ng isda at tamang estilo ng pangingisda. 24 na oras na gabay. Para sa ikalabing-4 ng Disyembre, 2025, may ilang species na dapat nating pagtuunan ng pansin. Una, ang mga paborito nating lapu-lapu at maya-maya. Alam nating mahilig ang mga isdang ito sa mga istruktura, kaya't hanapin sila sa mga bahaging maraming bato, lumubog na istruktura o sa ilalim ng mga coral reefs. Dahil sa pabago-bagong panahon, maaaring bumaba sila sa mas malalim na bahagi. Subukan ang bottom fishing gamit ang live na hipon, pusit o hiwa ng isda bilang pain. Kung mayroon kayong pang-jigging, subukan sa pagitan ng 10 hanggang 30 metro ang lalim, lalo na sa mga gilid ng mga bahi-bahi. Sa aking karanasan, sa ganitong panahon, mas gusto nila ang paunti-unting paggalaw ng pain sa ilalim. Pangalawa, ang agresibong talakitok at makerel. Kahit may pag-ulan, maaari pa rin silang aktibo, lalo na kung may kasalukuyan sa tubig. Hanapin sila malapit sa mga gilid ng reef, sa mga pasukatan ng dagat, o kung saan may mga maliit na isda. Kung may mga alon, mas gusto nilang magpakita. Gumamit ng topwater lures tulad ng poppers or stick baits sa madaling araw o bago lumubog ang araw. Sa mas malalim, epektibo ang trolling ng mga plug o live bite. Tandaan, ang mga mackerel ay mabilis kumagat, kaya't maging handa sa mabilis na retrieve. Pangatlo, ang mga matang baka at galunggong. Bagamat may posibilidad ng closed season para sa ilang maliliit na isda at naapektuhan ang huli ng mga bagyo noong nakaraang buwan, mahalaga pa ring paghandaan ang mga ito, lalo na bilang live bite. Maaari silang matagpuan sa mga bukas na tubig, sa mga bahaging mayaman sa plankton. Gamitin ang sabiki rig. Kahit mahirap ang kagat, ang mga isdang ito ay mahalaga para sa mas malalaking huli. Kung masama ang panahon, mag-ingat sa pag-alis sa malaking tubig. Pagsusuri sa mga kondisyon, ang ating teorya. Panahon. Para sa ikalabing-4 ng Disyembre, inaasahan natin ang kalat-kalat na pagkulog at pagkidlat sa araw at bahagyang pag-ulan sa gabi. Ang temperatura ng hangin ay aabot sa halos 28, hanggang 29 na degrees Celsius sa araw at 25, hanggang 27 na degrees Celsius sa gabi. Mataas ang tsansa ng pag-ulan, umaabot sa 75%. Ang humidity ay nasa 88 hanggang 90%. Kaya't asahan ang mainit at malagkit na pakiramdam. Ang presyo ng atmosfera ay maaaring pabago-bago dahil sa mga pag-ulan. Ang hangin ay katamtaman, halos 9 na kilometro bawat oras. Ang mga pagbabagong ito sa panahon ay maaaring magpahirap sa kagat dahil ang isda ay madalas na naghahanap ng mas matatag na kondisyon at mas malamig na tubig sa ilalim. Temperatura ng tubig.
Ang temperatura ng tubig sa mga karagatan ng Pilipinas ay mananatiling mainit, nasa 28 tapos sa 28 hanggang 29 at 29 na degrees Celsius. Ang mainit na tubig ay sumusuporta sa mataas na aktibidad ng isda sa pangkalahatan. Ngunit sa pag-ulan at pagkulog, maaaring lumalim ang isda. Yugto ng buwan. Sa ikalabing-apat ng Disyembre, tayo ay nasa yugto ng paliit na buwan, waning crescent, na may humigit kumulang 24 na porsyentong liwanag. Ayon sa mga popular na paniniwala ng mga mangingisda, ang yugtong ito ay madalas na nauugnay sa katamtaman hanggang mahina na kagat, lalo na sa araw. Maaaring mas aktibo ang isda sa gabi o sa madaling araw kapag mas madilim. Pangkalahatang aktibidad ng isda. Ang pangkalahatang aktibidad ng isda ay inaasahan kong magiging katamtaman hanggang mahina. Ang kombinasyon ng kalat-kalat na thunderstorms, pabago-bagong presyon at ang yugto ng paliit na buwan ay hindi perpekto. Gayunpaman, ang mainit na temperatura ng tubig ay nagpapanatili sa kanila na aktibo. Kakailanganin natin ng masusing pagpaplano at paghahanap ng tamang lugar, lalo na sa mga istruktura at mas malalim na bahagi. Pagtatapos, magsumuko. Kaya mga kaibigan, sa ikalabing-apat ng Disyembre, 2025, maghanda para sa isang taktikal na pangingisda. Hindi ito ang araw para sa madaling huli, ngunit para sa mga matyaga at may diskarte, mayroong mga gantimpala na naghihintay. Tandaan, ni isang buntot, ni isang kaliskis ang aming pambati sa inyo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel, i-like ang video na ito at i-share sa inyong mga kapwa mangingisda. Ano ang mga plano ninyo para sa weekend na ito? Mayroon ba kayong mga trick na ibabahagi para sa ganitong panahon? I-comment sa ibaba. Gusto kong marinig ang inyong mga kwento at obserbasyon. Hanggang sa muli, mga ka-angler.